Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Present Noy, ask ko lang anong pagkaibahan ng split sa possible sa mutation na sinasabi ng iba. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, ano daw ba ang kaibahan ng split sa possible? So, ganito po yan mga kaibon. Halimbawa po, kagaya po sa mga red eye. For example sa ino, halimbawa ang parisan po ninyo is Lutino na kak, ang kapares po niya is normal na hen, walang dugong ino, or kaya naman po meron dugong ino, basta po hindi red eye ang kapares. Kapag po halimbawa ang parisan natin is Lutino tapos ang kapares niya is normal na hen, wala siyang dugong ino, lahat po ng magiging inakay po niyan naka-split na po sa ino. So ganun po yan mga kaibon. Lahat ng magiging inakay niyan is sure split na po sa ino. Matatawag natin yan na sure split dahil po gumamit tayo sa parisan ng visual na isa at ang kapares po niya is non-visual. Kaya po lahat ng magiging inakay po niyan is sure na po yan sa split sa ino. Ngayon halimbawa naman, ang parisan po natin is Lutino kak. Ang kapares niya is non-visual red eye na hen pero naka-split po sa ino. For example, ang magiging parisan Lutino, ang kapares niya is for example green at naka-split po siya sa ino. Ngayon, ang tawag na diyan is Project Lutino. Dahil po ang ganyang klase ng parisan, maglalabas na po yan ng visual na Lutino sa magiging inakay. Ngayon, doon sa mga kapatid ng visual na Lutino na inakay na nilabas ng ganyang klase ng parisan, maglalabas kasi po yan ng non-visual din na red eye. Yung mga non-visual red eye, lahat na po yon is sure din po yan, split po sa ino. So ganyan po yan mga kaibon. Dahil po meron tayong ginamit sa parisan na isang visual at gumamit tayo ng kapares niya na non-visual pero naka-split or merong dugong ino, kaya po maglalabas ng visual sa magiging inakay nila. At sa mga non-visual na inakay po nila na hindi po kulay pula ang mata, lahat na po yan is sure din po yan na split na po sa ino. So ganyan po yan mga kaibon. Ngayon, dahil po ang pinag-uusapan natin is ino, lagi po nating tatandaan ang mode of inheritance po ng mga ino, autosomal recessive. Bago po tayo makapagpalabas ng visual sa mga magiging inakay, dapat po both parent po dapat meron pong dugong ino para po makapagpalabas tayo ng visual. So ngayon, pag-usapan naman natin itong possible. So saan ba nagmumula yung mga possible? Meron dalawang klaseng pinagmumulan din yan. Halimbawa po, nagpares po tayo for example ng back to back na split sa ino yung breeder natin. Back to back, split ino ang breeder natin. Ngayon, maglalabas po yan ng visual red eye. Tapos doon po sa mga kapatid na non-visual red eye, yun na po ang tatawagin natin na possible split ino. So lahat ng magiging anak po na kapatid ng visual na non-visual red eye, lahat na po yan possible split ino. Ito po yung pangalawa. Halimbawa po nagpares po tayo sa ino. Halimbawa po ang pinares natin is green Fisher na split sa ino. Tapos ngayon pinares natin sa normal hen na walang dugong ino. Like green din for example. Wala siyang dugong ino. Ang meron lang dugong ino sa parisan yung kak, naka-split. Lahat pa rin po ng magiging inakay po niyan possible
possible na rin po yan sa split sa ino. So lahat ng magiging anak po ng ganitong klase ng parisan ang magiging ID, possible split ino lahat. So yan po ang pinagmumulan ng mga parisan na tinatanong sa atin. Pinagmumulan nitong mga split kung saan ba nagmula yan at yung possible kung saan ba siya nagmula. So marami tayong pwedeng matawag na ganito, split or possible. Kagaya po ng mga dilute, dahil po autosomal recessive din po yan. Dilute, itong mga pale follow, dan follow, bronze follow, yan po. Meron po yan mga ganitong klase. At madalas po natin maririnig ang mga ganito sa mga project red eye. So yan po. Meron din naman sa mga yellow face, meron din po yan dahil autosomal recessive din po ang yellow face. Meron din po yan ng mga split at possible split. At sa mga aqua, meron din po yan, lalong-lalo na po doon sa mga green series na kinakargahan ng aqua. Meron po yan split at meron din pong possible. So yan po, yung unang tanong sa atin ng kaibon natin. Sana po nasagot natin ng maayos. Pangalawa, present po, ask ko lang po idol, may parisan po ako na basal sila. Pero nakapagpapisa naman ng maayos. Ang problema po, yung kak, unti-unting humina sa ngayon. Naibukod ko na yung mga inakay. Kaso yung kak, parang nalumpo. Sinusubuan ko na lang ng tinunaw na cheek booster na may dextrose powder. Posible po ba na nasobrahan sa vitamins? Kasi every other day ko sila binibigyan ng vitamins. Nung nagsusubo sila sa inakay, kung nadi naman po, ano po kaya ang posibleng sakit at ano po ang magandang gamot? Sayang po kasi, maraming salamat idol sa tugon. So alam mo kaibon, naranasan din natin ang mga ganitong senaryo. Sa ganitong senaryo na biglang nanghina yung kak. Pangalawa, talagang nalumpo na. So ako, naranasan ko rin po ito sa ngayon. Ngayon mismo, bagong pababa natin sana na inakay. So nagka-problema. Ganito rin, parang nalumpo. Nang kinapa ko, sobrang payat yung inakay. Ito talaga, naranasan ko na to noon pa. Talagang nakaka-encounter na tayo ng ganito. So ang problema dyan, tingin ko, unang-una, yung kak mo is namayat na yan ng sobra, is hanggang nauwi na po yan sa going light. Ganyan po yung mga nauuwi na sa going light na parang namayat ng husto at sobra-sobra na yung pagkapayat hanggang sa nanghina na. At kapag kinapa mo yung mga paa ng ibon na napilay, malamig siya. So kapag kinapa mo yan, pakiramdaman mo kung malamig yung paa niya. Sa tingin ko niya, nasobrahan din siguro doon sa pagsubo sa mga inakay at talagang halos inakay na lang ang sinusubuan niya, yung sarili niya halos wala nang natitira. Sa ganyang senaryo, tingin ko po, yan lang po yan. Pumayat na ng gusto, kaya po yan nalumpo. At baka po going light na po yan. Kapag kaganyan kasi wala na, halos talagang kapag sobrang payat na ng ibon, kahit subuan pa natin yan, talagang hindi rin po tatagal dahil patuloy na po na namamayat yung ibon. Kaya po mas maganda ganito po palagi yung tinuturo ko sa inyo. Bago natin i-breed yung mga alaga natin, i-condition natin ang katawan at makapa natin kung maganda ba ang hubog ng mga katawan para po hindi mangyari po ang ganito. Ganito po talaga yung iniiwasan natin. Kaya tayo nagbibigay palagi ng idea na bago mag-breed, ang mga alaga natin dapat nasa kondisyon ng katawan. Kasi po wala nang nutrients na tatanggap yung katawan ng alaga natin. Patuloy na pumapayat, tapos sumusubo pa sa mga inakay. So kumbaga napabayaan niya yung sarili niya. Puro doon lang napunta yung sustansya sa inakay hanggang sa ganyan na po. Talagang pag namayat po talagang ibon, sigurado ako parang paralisado din po yung mga alaga natin. Talagang namamayat po yan.
Kaya doon sa ibang breeder mo sir, mas maganda bago mo po sila i-breed, i-condition mo muna. Sa going light kasi napakahirap makasurvive yung mga alaga natin kapag sobrang ng payat. Talagang mahirap. At pangalawa na baka po nakainom po yan ng baka nakainom siya ng merong ihi ng daga. Kapag kasi nakainom ng ihi ng daga yung alaga natin, ganun din po yan. Parang napaparalisado hanggang sa hingal na hingal, hanggang sa nagpipilay, hanggang sa wala na, hindi na makasurvive. Napakahirap po isurvive yan kapag po ihi ng daga ang nainom ng alaga natin. Kaya mas maganda siguro kung mayroong mga daga dyan sa paligid, maglagay ka ng trap, or kaya naman tanggalin mo po yung painuman sa gabi. Wala silang tubig dyan para pag kinaumagahan wala silang may inom. At yan po ang tingin ko dyan, ganoon lang po yan. Talagang sobrang namayat yung alaga po ninyo, kaya po naparalisado hanggang sa nauwi na po yan sa going light. Ang hirap po yung makasurvive, kahit nga po yung mga alaga natin, kapag nangyayari yung ganun, talagang wala tayong magagawa, ganun talaga. Kaya yun na lang, dahil ako ganun na lang din ang ginagawa ko, na bago i-kondisyon ng mga breeder ay i-breed ang mga breeder, dapat nasa kondisyon ng katawan para hindi nga talaga sapitin ng kagaya po nito na nangyayari, na subo and then yung katawan halos napabayaan na rin, kaya po nangyari po yung ganyan. So yan po, panghuling tanong sa atin ng kaibon natin na present idol, ask ko lang bakit laging nesting yung ibon ko. Proven naman sila, 2 months na silang panay nesting, bakit ayaw pa uli mangitlog? More power to your channel idol. So meron po talagang kasing ganitong mga nagiging alaga natin na talagang nesting ng nesting, hindi na nangingitlog. Merong mga posibleng dahilan kung bakit nangyayari po ang ganyan. Unang-una, baka po nabubulabog na sa lugar. And then pangalawa, baka po sobrang mature na ng alaga po ninyo, baka hindi na po talaga mangingitlog. Pero kung hindi naman sobrang mature ng alaga ninyo, baka po nabubulabog lang sila dyan sa area. And pangatlo, baka po wala sa kondisyon ng katawan, kaya talaga wala sa wisyo yung alaga po ninyo na mag-breed. Kinakailangan kasi dapat pag magbe-breed, maganda yung katawan, nasa kondisyon para po talagang ganado. At kung wala sa kondisyon yung mga alaga natin, matamlay, hindi naman maganda yung katawan, payat, talagang ang hirap po. Talagang hindi mo maasahan na mag-breed po yan. Kasi po, kapag po ang alaga natin wala sa kondisyon ng mga katawan, alam nyo naman kung gaano katagal yung mating niyan. Talagang hindi po uubra kung talagang wala sa kondisyon ng katawan. Kasi sa 2 minutes pa lang, pagod na po yan, baka malaglag pa po yan sa perch kung halimbawa doon sila nag-mate. Kaya dapat ang katawan ng alaga natin nasa kondisyon. Hindi lang kasi naman para mag-breed kapag nasa kondisyon ng katawan. Kapag nasa kondisyon kasi ang katawan ng alaga natin, mataas ang nutrients ng katawan nila na may papasa doon sa magiging inakay at lalong-lalo na sa itlog. Kapag nasa kondisyon ng katawan, mataas ang tsansa ng fertility ng itlog. At kapag nagkaroon na ng inakay, mataas ang nutrients na may bibigay sa mga inakay para mabuhay po ng maayos ang mga inakay. So, ang gawin nyo na lang po, hulihin po ninyo at kapain. Kapag po wala sa kondisyon ng katawan at payat, i-kondisyon nyo na lang po yung katawan, purgahin, and then magbigay po kayo ng gulay araw-araw, magbigay kayo ng seeds na merong halong sunflower. Kahit po yung African mix, dagdagan po ninyo ng sunflower seeds or kaya namang cannery. So yan lang po ang dapat ninyong gawin dyan. Hulihin po ninyo at i-condition yung katawan kung wala po sa kondisyon. At kung nabubulabog sa area, pwede po ninyong ilipat sa hindi sila nabubulabog. Kapag po okay naman, try ninyo yung mga normal na ibinibigay. Kagaya po ng kulasiman, okay po yan. Kahit papano nakakatulong po yan sa pangpainit sa alaga natin. Pangalawa,
pwede ninyong durugan ng sili yung patoka. Okay po yan, makakatulong din po yan para sa alaga natin. So, yan po. Sa mga kaibon natin na nagtanong, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.